Para maiwasan ang pagdumi ng mga balota dahil sa tinta ng mga marker, iminumungkahi ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting para sa mga susunod na eleksyon ang paggamit ng stamping pen. Batay kasi sa incident report ng PPCRV kaugnay sa election 2025, 114 na balota ang hindi tinanggap ng makina dahil sa ink smudge o dumi rito. Dapat daw ay stamping pen na lang at gawin itong hugis oval o kapareho ng mga bilog sa balota. Lumabas din sa findings ng PPCRV na pag nagpapadumi rin sa balota ang thumb mark ng mga botante. Ayon sa Commission on Elections, pinag-aaralan na nila ang mga pagbabagong gagawin para sa ganitong issue sa mga balota. Hindi naman daw agad ito may patutupad para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nakatakda na sa Oktubre. Sugatan ng binatilyong yan matapos pagbubugbugi ng 5 lalaki sa barangay Poblasyon sa Talisay, Cebu. Batay sa investigasyon, nasangkot umano sa suntukan ang 16 na taong gulang na lalaki na lasing daw noon. Umuwi siya pero bumalik ulit dahil naiwan niya ang t-shirt at cellphone. Doon na raw siya inabangan ng mga kaibigan ng nakasuntukan niya na nasa edad 17 hanggang 25 taong gulang. Ipinaaresto ng alkalde ng lungsod ang 5 nambugbog. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Dahil sa insidente, magsasagawa ng random inspection ng mga pulis sa mga inuman at maglalagay ng outpost malapit sa mga establishmento para sa pagpapatupad ng curfew. Hulikam ang pang-hold up ng 3 lalaki sa isang convenience store sa Santo Tomas, Batangas. Arestado ang isa sa kanila. Balitang hatid ni John Consulta. Kita sa CCTV ang pagpasok ng 3 lalaki na nagpanggap na customer sa loob ng isang convenience store sa Santo Tomas, Batangas noong June 26. Maya-maya lang, makikitang tinutukan ng baril at nagdektara na ng hold up ang mga suspect na agad dinala sa likuran ng establishmento ang mga empleyado. Ang isa sa mga suspect, sinaktan at sinipa pa ng 2 beses ang isa sa mga empleyado. Ilang saglit pa, pinuntirya na ng mga suspect ang pera sa convenience store bago tumakas sa direksyon ng Quezon Province. We have a series of robbery incidents, that happened Laguna, and then going to Batangas, and some parts in Cavite. Sa closing time, dahil alam nila na mga tao aware sila kung ano yung oras ng closing time, hindi masyadong marami. At the same time, siyempre, pag closing time, alam mo na, nandyan yung malaking collection ng kanilang benta. Nakita natin yung signature ng kanilang activity na seemingly this is the doing of one group. Dahil sa backtracking ng Santo Tomas Police, nasundan nila ang grupo sa kanilang stopover sa isang restaurant sa Candelaria, Quezon na wala ng suot na hood at mask. Sa pag-backtracking at pag-review namin ng mga footages, I think in Candelaria ay medyo nag-relax itong grupo. Palibasa malayo na, kumain sa isang restaurant, nag-alis ng face mask, ng mga sombrero, at nakita rin natin sa CCTV footage na doon sila naghatian ng kanilang mga parte. So at that time, nakakuha tayo ng mga identity. Sa hot pursuit operation ng Santo Tomas Police, naaresto ang isa sa mga suspect na kasama ang kanyang damit na ginamit sa panloloob. Siya ang nakunan ng CCTV na nananakip sa isa sa mga hinold up na empleyado. Di na itinanggi ng suspect ang krimen at kinumpirmang mayroon pa silang dapat bibiktimahin na isa pang convenience store, pero kita sa CCTV na hindi sila tumuloy. Bakit ka nga nag-U-turn dun sa ano? Kasi po sir, may police daw po na duty. Bumalik ulit kami, nandun pa rin daw po, kaya sa iba na lang po kami umanap ng hold up. Patuloy ang follow-up operation laban sa ibang kasamahan ng suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balak po ng ilang pribadong ospital na suspendihin muna o bagalan ang pagtanggap ng mga guarantee letter mula po sa mga pasyente. Yan yung sakop ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program ng gobyerno. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, sa panayam po ng Super Radio DZBB, baka kasi maubos na daw ang pondo ng mga ospital. May 480 million pesos pa raw kasing hindi nababayaran ang gobyerno sa 43 ospital sa lalawigan ng Batangas. Nanawagan ang PHAPI sa gobyerno na bilisan na ang pagbabayad para rito.
Ayon sa Department of Health, nagpapatuloy naman na ang pagbabayad nila sa mga ospital kaugnay sa programa. Ito ang GMA Regional TV News. Isa ang patay sa banggaan ng kotse at modern jeep sa Barangay San Antonio sa Oton, Iloilo. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, napadikit sa lane ng jeep ang kotse na may kabilisan ang takbo. Halos nayupi ang kotse habang wasak ang unahang bahagi ng jeep. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang driver ng kotse. Sugatan naman ang jeepney driver at 13 niyang pasahero. Ayon sa pahayag ng driver sa kanilang kooperatiba, pagewang-gewang ang takbo ng kotse bago sila nabangga nito. Patuloy nilang nire-review ang kuha ng dashcam ng modern jeep. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng modern jeep na hindi nagbigay ng pahayag. Hinihintay pa ang desisyon ng mga kaanak ng nasawing driver kung magsasampa ng reklamo. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Arestado ang isang babae dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Naga, Camarines Sur. Ayon sa mga pulis, 3 beses nang bumiyahe papunta sa Bicol region ng suspect, bitbit ang supply mula sa Metro Manila. Sa bypass operation sa Barangay Triangulo, nasabad sa kanya ang isang plastic bag na naglalaman ng 200 gramo ng umano'y shabu na may tinatayang halaga na mahigit sa 1.3 million pesos. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect na walang pahayag. For the first time, mag-host ang Pilipinas ng isang elite pole vault event. Inanunsyo yan ni World Number 4 Ernest John E.G. Obiena kahapon. Anya, imbitado sa World Athletics Sanction Event ang mga top pole vaulters sa mundo. Gagawin ang event sa September 21 pagkatapos ng World Championship. Idaraos ang event sa isang park sa Makati City. Ayon kay Obiena, ang event ay katuparan ng kanyang pangarap na makapagdaos ng isang elite pole vault event sa bansa. Noong nakaraang taon dapat ito isasagawa pero hindi natuloy matapos magkaroon ng injury ni EJ. Para sa mga kapapanganak lamang po, may newborn screening caravan na gagawin sa Gumaca, Quezon sa Huwebes, July 10. Sa pangunguna po yan ng GMA Kapuso Foundation at Department of Health. Gagawin ang libreng screening sa Southern Quezon Convention Center sa Barangay Tabing Dagat mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pwedeng magpa-register hanggang bukas, July 9, ang mga nanay na may isa hanggang 29-day-old na bagong silang na sanggol. Para po sa mga interesado, maaring tawagan ang mga numerong nasa inyong screen. Big celebration ang naganap sa PBB Celebrity Collab Edition After Party na nangyari mismo sa bahay ni Kuya. Isinare ni PBB host Bianca Gonzalez ang tradisyonal na tapunan sa pool after party. Bukod sa housemates at staff, hindi nakaligtas dyan ang mga host na sina Gabby Garcia at Robbie Domingo. Sidelight ng party ang reunion ng boys housemates na super sweet kay Esnir. Hirit ng netizen si Esnir ay winner daw talaga. Game rin as duo ang housemates sa kanilang TikTok entry, gaya ng Asber nina AZ Martinez at River Joseph. Kish nina Josh Ford at Kira Ballinger. Rawi nina Ralph De Leon at Will Ashley. At Millie nina Emilio Daez at Michael Sager. Layag na layag naman ang Will Ka nina Will at Bianca De Vera sa kanilang TikTok entry. Kilig din ang hatid ng entry ng big winner duo na Breka nina Brent Manalo at Mika Salamanca. Speaking of Breka, inamin ng duo sa GMA Integrated News na hindi nila in-expect na sila ang magiging big winners. Thankful sila sa kanilang PBB journey, lalo na sa kanilang emotional maturity at psychological challenges. Anong na-discover mo sa sarili mo? Na I'm highly sensitive person po talaga. Opo, totoo. Kasi sa labas, sa pamilya ko po, sa mga kaibigan ko, kailangan ako po lagi yung malakas po, strong personality. Pero kaya mo po pala maging sensitive at the same time, strong yung personality. Kung wala kang pinapakita, paano ka nila maintindihan? I'm doing this for my younger self. Yung my younger self po yung, ang dami kasing beses talaga nung bata ako na
Ang daming times na misunderstood talaga ako na kasi nga po dahil tahimik ako, saka yung the way I present myself, sobrang, tulad nga po sabi ni Mika, sobrang self-secured. So na-take siya as pagkayabang. Hindi pa tapos ang big surprises ng ex-housemates. Sa August 10 ang The Big Collab FanCon event sa Araneta Coliseum. Present dyan ang inyong favorite housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Simula na ngayong araw ang ticket selling. Tinanong po namin ang netizens, pabor kaya sila na ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga menor de edad. Ang sabi kaya nila, para kay Jonel de la Rosa, hindi naman daw kailangang ipagbawal. Ang kailangan, patnubay at gabay ng mga magulang. Ang sabi naman ni Kagura, okay yan, lalo na ngayong panahon na kung ano-ano ang nakikita sa social media na hindi angkop sa mga bata. Kwento naman po ni Melody, nung inalis ang gadget ng mga anak niya, mas nakapag-focus sila sa pag-aaral. Ilang minuto lamang din daw nila pinapayagang gumamit ng gadgets ang mga bata. Ang sabi naman ni Moneth, pwede raw yan sa elementary pero pag sa high school na, importante ang cellphone, lalo na kung panggabi ang uwian. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga naisin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Sa mga hanggang drawing na lang ang bakasyon, abay ready na ba kayong mainggit? Ibibida kasi natin ang babaeng blessed by the gifts of nature sa Bais Negros Oriental. Mapapasa na all daw ang gustong ma-experience ang feeling na babad na babad. Eto nga, vitamin C sa labas ng bakuran. Yan ang pinagmamalaki ng island girl na si Makyang. Ilang hakbang lang kasi mula sa pintuan ng bahay, abay po pwede nang mag-dive at maghayayay sa baybayin ng Olympia Island. O ayan o, one to sawang swimming ang eksena tuwing holiday, birthday at kahit pa ordinary day. I love the view ang venue, anuman ang okasyon. Kung high tide o may kalamidad, may katabing isla naman daw na pwede nilang paglikasan. Ang pasilip sa bakuran ni Makyang ay 1.5 million na ang views. Trending! Ang galing oh, pagkagising mo, no? Pwede ka na agad mag-dive. Parang nasa resort lang, di ba? Yung mga mamahaling resort, yung mga paggising mo, pwede ka nang tumalon sa dagat. Pwede yan, lalo na kapag ka ma-antok days mo. Tumalong ka na lang, nandun ka na. Ay, wala nang plano-plano yan, no? Diretso ligo. Buti na lang malinis pa yung dagat. Ay, oo. Mapuntahan nga sana natin yan, ano?